Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 35 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, isang buong oras na ang lumipas mula nang magsimula ang labanan, ngunit ang kaguluhan sa ibaba ay tila wala pa ring katapusan. Patuloy na rumaragasa ang mga halimaw patungo sa depensa ni Gong Pildu na para bang walang hanggan ang kanilang bilang. Ang malalakas na yabag, nakakabinging sigaw, at walang tigil na pagsabog ay yumanig sa buong estasyon. Sa gitna ng napakalaking kaguluhan, patuloy pa ring lumalaban si Gong Pildu. Basang-basa na ng pawis ang kanyang katawan, duguan ang kanyang mga braso, at mabigat na ang kanyang paghinga, ngunit hindi pa rin siya bumabagsak. Kahit halos walang nababawas sa dami ng mga halimaw, sapat na ang katotohanang nananatili siyang nakatayo upang patunayan kung bakit siya kinatatakutan bilang isa sa 10 kasamaan. Sa lahat ng mga yon, siya ang kilala bilang may pinakamalakas na depensa. Mga lintik kayo! Umalinggaw ang galit niyang sigaw habang walang tigil na nagpapaputok ang kanyang mga turret. Ang tunog ng mga bala at pagsabog ay hindi huminto kahit isang segundo. Kasabay nito, sunod-sunod na lumitaw ang mga mensahe ng sistema. Nag-level up ang armed zone ng karakter na si Gong Pildu. Nag-level up ang private land ng karakter na si Gong Pildu. Nakuha ng karakter na si Gong Pildu ang skill na protective wall. Napakabilis ng paglakas ni Gong Pildu. Halatang desperadong ibinubuhos ng constellation sa likod niya ang lahat ng natitirang resources upang mapanatili siyang buhay. Bawat sandaling nakakayanan niyang manatili sa laban ay lalo lamang nagpapalakas sa kanya. Kung makakaligtas siya sa senaryong ito, siguradong magiging napakalaki ng kanyang paglago. Ngunit may isang problema, kailangan muna niyang mabuhay, uwi. Napadaing si Gong Pildu habang patuloy na nagpapaputok laban sa mga halimaw. Ayon sa kondisyon ng senaryo, kailangan pa niyang tumagal ng 7 oras. 7 oras laban sa isang hukbo ng mga halimaw na tila hindi nauubos. Tahimik lamang na pinanood ni Kim Dokja ang eksena mula sa itaas. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay para lamang siyang nanonood ng isang palabas. Kulang na lamang ay popcorn, sa tabi niya natatawang pinapanood ni Lee Ji-hye ang nangyayari sa ibaba. Kanina lamang ay sinasabi nitong dapat nilang iligtas ang mga tao sa estasyon. Ngunit ngayon ay tila naaaliw pa siya sa kabuluhan. Napaisip si Dokja na talagang malaki na ang ipinagbago ng disipulo ni Yoo Jong-hyuk. Mabuti pa, bakit wala rito si Yoo Jong-hyuk? Tanong ni Dokja, nagkibit balikat si Lee Ji-hye, paano ko malalaman? Laging busy si Master. Busy? Mahinang inulit ni Dokja ang salita. Totoo nga naman. Ang taong pilit sinasalo mag-isa ang lahat ay walang oras upang magpahinga. Si Yoo Jong-hyuk ay palaging nag-iisa, palaging lumalaban, at palaging pasan ang mga bagay na hindi kayang dalhin ng ibang tao. Muli niyang ibinalik ang tingin kay Gong Pildu na halos mapalibutan na ng mga halimaw. Anong oras pumasok si Yoo Jong-hyuk sa Dongjeon? Bandang alas 9 ng umaga. Biglang natigilan si Lee Ji-hye at napatingin kay Dokja, sandali. Paano mo nalaman na pumasok si Master sa Dongjeon? Hindi siya pinansin ni Dokja at tahimik na nagkwenta sa isip, alas 8 na ng gabi ngayon, ibig sabihin, mahigit 11 oras nang nasa loob ng Dongjeon si Yoo Jong-hyuk. Pero hindi pa rin ito lumalabas, napamura si Dokja sa isip, lintik. Masamang kutob agad ang bumalot sa kanya. Si Yoo Jong-hyuk ang pangunahing tauhan ng mundong ito. Kapag may nangyari rito ngayon, napakaraming bagay ang magbabago. Agad niyang binuksan ang komunikasyon kay Bihyong. Bihyong, lumingon ang Dokaibi na lumulutang sa ere. Ano yon? Bakit mo ako biglang tinatawag? Buksan mo ang Dokaibi bag, ano? Hindi pwede. Ang dami kong subscribers ngayon, halos mataranta si Bihyong. Dahil sa ginawa ni Dokja kay Gong Pildu, maraming constellation ang nagsimulang pumasok sa kanyang channel. May mga bagong constellation na pumasok sa channel. Ang channel #-7,623 ay handa na para sa expansion. Huhu! Tignan mo ito! Sa wakas, halos maiyak si Bihyong sa sobrang saya. Ngunit nanatiling kalmado si Dokja. Kung ayaw mong bumagsak ang channel mo, bilisan mo. Ah, seryoso talaga.
Habang nagrereklamo, binuksan ni Bihyung ang Dokkaebi bag matapos magpakita ng advertisement. Panahon na upang gamitin ni Dokja ang kanyang naipong coins, magbabayad ako ng 5,000 coins. I-upgrade mo ako sa gold member. Tahimik siyang tinitigan ni Bihyung bago bumuntong hininga, maya-maya ay lumitaw ang mga mensahe ng sistema. 5,000 coins ang nagamit, binabati ka. Isa ka ng gold member ng Dokkaebi bag. Agad nagbago ang itsura ng Dokkaebi bag dumami ang mga item na maaaring bilhin. Talagang napakahalaga ng coins sa mundong ito. Kapag marami kang coins, halos kahit ano ay kaya mong makuha. Agad pinili ni Dokja ang mga kailangan niya. Behind the scenes contract, 1,000,000 coins. Intermediate Magic Power Recovery Potion na 1,000, 5,000 coins. Malaki ang kanyang ginastos, ngunit alam niyang mababawi rin niya iyon sa lalong madaling panahon. Nagbago ang ekspresyon ni Bihyung nang makita ang binili ni Dokja. Bakit ka bumibili ng kontrata? Huwag mong sabihin kukuha ka ng sponsor. Bakit ako gagastos ng sarili kong coins kung sponsor lang ang habol ko? Hindi maintindihan ni Bihyung ang kanyang plano. Hindi nagtagal, lumitaw sa hangin ang mga biniling item. 15,000 coins ang nagamit. Nakuha ang behind the scenes contract. Nakakuha ng 1,000 intermediate magic power recovery potions. Napatingin si Yosang-a sa mga item nang may pagtataka. Ano ba talaga yan? Isang kontrata, mahinahong sagot ni Dokja, na ginagawang Yule ang isang gap. Hindi agad naintindihan ni Yosang-a ang ibig niyang sabihin. Tahimik na sinulatan ni Dokja ang kontrata at inilagay ang kanyang pangalan sa bahagi ng gap. Pagkatapos ay naghintay siya, panahon na upang lumitaw ang kabilang panig. Hindi nagtagal, may bagong mensaheng lumitaw. Ang sponsor ng karakter na si Gong Pildu ay humihingi ng tulong mula sa mga kalapit na constellation. Bahagyang ngumiti si Dokja. Sa wakas, naabot na ng sponsor ni Gong Pildu ang kanyang limitasyon. Naubusan na ng coins ang constellation na kilala bilang Defense Master. Hindi lahat ng constellation ay mayaman. At dahil desperado itong mapanatiling buhay si Gong Pildu, halos maubos na ang lahat ng resources nito. Eksaktong-eksakto ang takbo ng lahat ayon sa plano ni Dokja. Ang constellation na Prisoner of the Golden Headband ay napangisi. Unti-unti nang nawawala ng interes ang ibang constellation sa naghihinalong laban ni Gong Pildu. Tumingin si Dokja kay Gong Pildu na halos hindi na makatayo. Hoy, ikaw dyan. Napatingala si Gong Pildu habang hingal na hingal. Ano? Itinaas ni Dokja ang kontrata sa isang kamay at ang potion naman sa kabila. Mamamatay ka ba riyan o pipirma ka ng kontrata sa akin? Hindi makapaniwalang napatingin si Gong Pildu. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ikaw ang kinakausap ko. Inilipat ni Dokja ang kanyang tingin sa ibang direksyon, yung nasa likod mo ang kausap ko. Biglang nanahimik ang paligid, pagkatapos ay lumitaw ang bagong mensahe. Ang sponsor sa likod ng karakter na si Gong Pildu ay nagpakita ng sarili. Ang constellation na Defense Master ay tumitingin sa iyo na parang baliw ka, natural lamang iyon. Isang ordinaryong tao ang nakikipagpantay sa isang constellation, ngunit alam ni Dokja ang katotohanan, desperado na ang Defense Master, matagal nang nawasak ang mundo nito. Unti-unti nang nawawala ang alamat nito at wala nang nakakaalala rito. Si Gong Pildu na lamang ang natitirang koneksyon nito sa mundong ito. Kapag namatay si Gong Pildu, tuluyan na ring mawawala ang Defense Master, at para sa isang constellation, ang makalimutan ay katumbas ng kamatayan. Maging si Bihyung ay napatingin kay Dokja nang may takot. Ikaw? Ano ka ba talaga? Ngumiti lamang ng bahagya si Dokja. Eksaktong nangyayari ang lahat ayon sa kanyang plano. Hindi nagtagal, may panibagong mensahe na lumitaw. Ang constellation na Defense Master ay nagsimulang basahin ang kontrata. Sa ibaba, biglang napasigaw si Gong Pildu na tila may narinig mula sa kanyang sponsor. Ano? Anong mensahe ito? Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, para siyang isang gamit na ipinagbibili. Anong nangyayari, Pildu? Ang constellation na Defense Master ay humihingi ng oras upang mag-isip. Lumipas ang ilang sandali bago muling lumitaw ang mga mensahe. Ang constellation na Defense Master ay nagdagdag ng kondisyon sa kontrata. Kapag tinanggap mo ang kondisyon, papayag ang constellation na Defense Master sa kontrata. Agad binasa ni Dokja ang nilalaman. Kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ni Gong Pildu at tulungan itong lumakas. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay ang pangatlong kondisyon. Magkakaroon siya ng karapatang utusan si Gong Pildu ng hanggang 10 beses kada araw. Bahagyang ngumiti si Dokja, ipapirma ko ito. Kaagad na may manipis na sinulid na kumonekta sa kanya at kay Gong Pildu. Kompleto na ang kontrata.
Ikaw ay naging co-sponsor ni Gong Pildu. Nakuha mo ang karapatang utusan ang incarnation na si Gong Pildu. Ang kontrata ay tatagal ng 5 taon at hindi otomatikong mare-renew. Kung nalaman lamang ito ni Yoo Jong-hyuk, siguradong mabibigla siya. Sa dami ng regresyon na dinaanan nito, paulit-ulit niyang sinubukang mapasunod si Gong Pildu, ngunit hindi kailanman naging matagumpay. Ngunit si Kim Dokja ay nagtagumpay gamit lamang ang isang kontrata. Agad niyang ibinigay ang mga recovery potion kay Yoo Sang-ah, ibigay mo ito kay Gong Pildu. Painumin mo siya ng isa kada 40 minuto. Okay lang bang tulungan siya? Kailangan natin. Kung hindi nila gagawin yon, mabibigo ang pangunahing senaryo. Naguguluhang tinanggap ni Gong Pildu ang potion. Ano ito? Inumin mo at lumaban ka. Saglit siyang nagduda ngunit agad ding binuksan ang bote. Biglang bumalot ang asul na usok sa kanyang katawan at unti-unting bumalik sa dati ang mga nasirang turret. Ganap na naibalik ang magic power ng karakter na si Gong Pildu. Pinunasan ni Gong Pildu ang kanyang bibig at galit na tumingin kay Dokja. Baliw kang tao. Akala mo ba mapapatawad kita dahil dito? Kapag nakalabas ako rito, tumahimik ka, Gong Pildu. Na-activate ang command rights dahil sa kontrata, oof? Uf. Hindi man lamang maintindihan ni Gong Pildu ang nangyayari habang nawawalan siya ng kontrol sa sariling katawan, lumaban ka ng maayos. At huwag mong gagalawin ang mga kasama ko. Hop! Uf. Agad muling umalingaw ang walang tigil na putok ng mga turret. Nanlaki ang mga mata ni Yoo Sang-ah habang pinapanood si Gong Pildu na sumusunod kay Dokja. Dokja. Bakit siya sumusunod sa'yo? Ginawa kong Yul ang isang gap. Hindi agad naintindihan ni Yoo Sang-ah ang ibig sabihin noon. Kasabay nito, sunod-sunod na bumuhos ang mga mensahe mula sa mga constellation. Ang constellation na secretive plotter ay interesado sa iyong ideya. Ang constellation na prisoner of the golden headband ay nahulog ang kanyang pamalo dahil sa iyong estratehiya. Ang constellation na abyssal black flame dragon ay iniisip na ikaw ay napakayabang. Bagamat may ilang constellation na hindi natuwa, mas marami ang nagsimulang magbigay pansin kay Kim Dokja. Maraming constellation ang tumitingin sa iyo, maraming constellation ang gustong maging sponsor mo. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw sa ere ang Dokkaebi na si Biryu, ang may-ari ng channel ni Gong Pildu, mga constellation. Bakit kayo umaalis? Huwag kayong umalis, desperado itong sumigaw habang unti-unting nawawala ang mga subscriber ng kanyang channel, ngunit huli na ang lahat. Ang channel #ear negatibo 3,642 ay sa pilitang isinara dahil sa pagkawala ng subscribers. Unti-unting naglaho si Biryu sa ere. Tahimik lamang na napatitig si Bihyong habang pinapanood ang pagbagsak ng isang channel. Dokjanim, ano yon, ikaw? Mula pa sa simula. Si Gong Pildu talaga ang target mo, hindi ba? Nagkibit balikat lamang si Dokja. Isa kang baliw na tao, ngunit wala nang pakialam si Dokja roon. Tapos na ang kanyang gawain dito, panahon na upang lumipat sa susunod na problema. Humarap siya sa kanyang mga kasama na halatang hindi pa rin maintindihan ang buong sitwasyon. Pasensya na, pero kailangan kong umalis sandali. Ha? Ngayon na. May lugar akong kailangang puntahan agad. Tumingin siya kina Lee Hyun-sung at Yoo Sang-ah, kayong dalawa manatili rito. Wala kayong kailangang gawin kundi pa inumin si Gong Pildu hanggang matapos ang senaryo. Pagkatapos ay tumingin siya kina Jung Hyewon at Lee Gilyaung, kayo, sasama sa akin. Saan tayo pupunta? Tanong ni Jung Hyewon, mahabang paliwanag pa yon. Pero may isang masamang tao akong kailangang habulin. Mas masama pa ba siya kay Gong Pildu? Sandaling nag-isip si Dokja bago sumagot, mas masama pa. Kung ganoon, tara na. Ipapaliwanag ko ang detalye habang nasa daan. Habang aalis na sila, biglang hinawakan ni Lee Ji-hye ang balikat ni Dokja, sandali. Saan ba talaga tayo pupunta? Sa halip na mainis, tila natuwa pa si Dokja, mabuti. Sumama ka na rin. Ano ba talagang nangyayari? Tinitiyak kong nasa panganib si Yoo Jong-hyuk. Napatawa si Lee Ji-hye na parabang nakarinig siya ng pinakanakakatawang biro. Anong kalokohan yan? Si Master nasa panganib. Ngunit hindi nagbago ang seryosong ekspresyon ni Dokja, unti-unting nawala ang ngiti ni Lee Ji-hye, sandali. Seryoso ka ba? Hindi agad sumagot si Dokja, sa buong mundong ito, marahil siya ang taong pinakamaraming alam tungkol kay Yoo Jong-hyuk, pangalawa lamang kay Yoo Jong-hyuk mismo. Tiningnan niya ang oras, pumasok siya sa hidden dungeon sa exit 1, hindi ba?
Paano mo, at mahigit 11 oras na siyang nasa loob? Biglang namutla si Lee Ji-hye. Naalala ni Doc Ja ang impormasyon mula sa Ways of Survival. Sa 8 regression, 8 beses sinalakay ni Yoo Jong-hyuk ang hidden dungeon ng Changmuro. 6 na beses siyang nagtagumpay, 2 beses siyang nabigo, at ang pinakadelikado sa lahat, nangyari iyon sa kanyang mga unang regression. Sa ika-8 regression, namatay si Yoo Jong-hyuk sa hidden dungeon ng Changmuro. Ngunit ang kasalukuyang Yoo Jong-hyuk ay nasa ika-3 regression pa lamang, mas mahina, mas kulang sa karanasan, mas madaling mamatay. Tahimik na bumuntong hininga si Doc Ja bago nagsalita, kapag hindi tayo kumilos ngayon. Mabigat niyang ibinuka ang bibig, mamamatay si Yoo Jong-hyuk mayong araw. At diyan nagtatapos ang kabanata 35 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Nagustuhan niyo ba? Mag-comment naman sa baba mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Paalam.